Okay, welcome to video number 7. So now we will define the load pattern, diaphragm, mass source, P delta, and model case. Okay, so pagkasyahin natin siya sa video number 7. Okay, punta ako dito sa manual. Dito sa manual, so define diaphragm. Ito. Okay, punta ako sa ETABS. Define diaphragm. So dito, semi-rigid diaphragm, no perfect rigid diaphragm. But either of the two will give you almost same earthquake process transfer to columns and walls. If you wish to locate the center of mass and rigidity, select rigid diaphragm. So we will use rigid diaphragm. Ngayon makikita mo anong pagkakaiba ng rigid versus semi-rigid. Puntahan mo sa Google. Ito, type mo lang to. Then meron ka dito makikita sa CSI ng mga explanation. Ayan. Pag binasa mo yan, maintindihan mo ito. Okay. So, punta tayo dito sa ETABS. Define diaphragms. Okay, so ito pwede kang mag-add. So this time meron na tayo, may default kasing isa yan dyan. So D1, diaphragm 1, pwede mong i-modify. Click rigid. Okay, click OK, and then click OK. Next is, punta tayo dito sa load pattern. Define load pattern. So, gagawin natin itong mga load pattern na ito. So, dead load, superimposed dead load, reducible live load, earthquake static along X, earthquake static along Y, wind along X, wind along Y, and roof live load. So, okay. So, yung earthquake static natin, naka-seismic siya. Ayan, seismic. And this is UBC 97. Ayan. Then, ito namang wind natin is, ayan, naka-wind naman yung type niya. Wind naman is ASC 7-10. Ito, wind. Ayan. So, ito, na lateral force procedure na to is, sa NECP natin is, yan ang ginagamit natin. Yan yung ina-adapt natin. NECP. So, NECP 2015. UBC and ASCE 7-10. Okay. So, dead load is dead and 1 yung self-weight multiplier niya. Then, the rest are 0. Okay. So, how to do this from blank is ganito. So, define load patterns. Tapos dito, may nakalagay dyan na dead and live. So, ang gagawin natin, kasi default ito eh. So, lalagyan ko lang itong D. Ayan. Tapos, dead na yung type niya. Ito, pwede mong scroll yan. May mili ka. Dead. And self-weight multiplier is 1. Ang gawin ko dito, pwede kong i-add new load. Tapos, i-delete ko yung dalawa dito na default. So, meron akong dead load. That is a self-weight. Next is SD, superimposed dead load. Tapos dito naman, load type niya is super dead. Then click add new. Okay. If you wish to
rename this, click mo lang ito or ito, diba, SDL lang gusto ko, modify. Ayan, makikita mo nag-modify. Pero now, gusto ko lang SD. So, modify. So, ayan. Okay. Next natin is RLL or reducible live load. Okay. So, type ko RLL. Tapos, dito naman sa load type niya is reducible live. Then click add. Next, L or live load. Yan. So, ang pagkakaiba ng dalawa, live, add. Ang pagkakaiba nitong RLL, reducible live, is 4.8 below. So, sa residential part, 1.9 kPa yung live load natin, kaya reducible live load yung gagamitin natin. Then, sa mga hallway and sa mga public areas, swimming pool, sa mga 4.8 and above, we will use live. Okay? Kasi yung mass source nitong reducible live sa earthquake, hindi siya kasama. Yung live load lang ang kasama. Kaya paghihiwalay natin siya. Next, earthquake X, static and wind tayo. Next naman is EX. So, ang lagay ko dito, EX stat. Tapos, type is seismic. Then, autolateral load is UBC 97. Ito. Yan. Then, click add. Ngayon, EY naman tayo. Earthquake along Y direction. Tapos, seismic na siya. UBC na siya. UBC 97. Then, click add. Next, wind X, WX, wind. Then, autolateral load is ASC is 7-10. Ito, sa taas. Add. Then, Y, direction. Wind at Y direction naman. Then, add. Next is RL or roof live. Roof live. Type niya is RL. Ito. Then, add. Click OK. Control save. So, meron na tayong load pattern. So, para maayos natin yung load pattern na along X direction sa earthquake, ito, sa manual, pag tinignan mo yung manual, meron ka dyan ng EX. So, sa loob ng EX stat, meron pa dyan ng modify lateral load. So, dito na pupunta yung mga galing sa soil report, sa geotechnical investigation. Dito na pupunta yon. So, ang nakalagay dito, so, dito tayo sa Y. Ito yung sa Y-axis. Sa X-axis, magkakapalit lang sila. So, sa X-axis, nandito lang yung check. Sa Y, nandito. So, yun lang pagkakaiba. Okay? So, gagawin natin, ito is na-discuss ito sa previous video, itong CT 0.02 and yung soil profile type from soil investigation report yan. Tapos seismic zone factor is zone 4 tayo. Nasa seismic zone of the Philippines. Tapos seismic source type, nandun din, ibibigay din sa'yo. So, dito, we are referring to West Valley Fault, kaya A siya. Distance, then importance factor is 1. So, ang kailangan dito mga values is ito, CA and CV. Yan, ito. Tapos, itong top story, roof, and bottom story is ground. Overstrength factor, 8.5. Tapos, yung ito, ratio, eccentricity ratio is 5%. Okay, so balikan natin dito, define
load pattern, punta ako dito, EX static, modify lateral load, ito. Tapos ang i-check lang natin dito yung X direction plus eccentricity, which is 5%. Then dito 0.02. Tapos ito is roof and ground. Tapos overstrength factor is 8.5. Soil profile type SC. Seismic zone factor is 0.4. Tapos peer code. Seismic source type A. Tapos ito is 6.1. So 6.1. Then ibibigay sa iyo itong value na to. So yan yung in-interpolate natin. Okay. So nandito siya sa ito yon. Nasa code tayo. So seismic zone, ito ang gagamitin natin. Tapos yung seismic source type is A. So balikan ko lang yung occupancy category. So naka 1 tayo doon, yung I value natin. Seismic dead load, earthquake. Ito naman yung city, yung value natin sa time period. Ito 0.02 kasi ito kasi in ECP naka metric ito. So sa UBC ang naka yung ETABS, naka UBC 97 tayo doon, di ba? Kaya yung time period natin sa method A, ito yung city na gagamitin natin. Ito yung naka-fit. Ito naman na nandito is ito yung nasa NECP na value. Okay? So ito yung naka UBC na value. Ito. Okay. Next, sa inyo yan yung city. So meron ako ditong basahin nyo na lang ito. Then yung near source factor and seismic response coefficient. So yung ito yun yung zone 4. Ito, pagka lumagpas ka dito sa boundary na to, zone 4 ka na. So ito sa baba, zone 2 ito. Meaning ito high seismic zone itong 4 na to. High seismic zone yan. Okay? Tapos ito yung mga fault. So ito ay nasa NECP ito or nasa DOST. PBOLCS. Okay. Yung location kasi natin is ito kasi yung location natin nasa Dasma, Cavite yung sample location natin. Okay.
nasa Dasma, Cavite. Tapos ang distance niya is, so 6.1. So ito ibibigay sa iyo ito ng geotechnical engineer 6.1, tapos may mga study sila tungkol sa mga earthquake na ano data sa lugar na yan. Ibibigay sa iyo to, tapos ibibigay nila sa iyo itong value na to, tayo na maghahanap nito nasa NECP. So ito lang ibibigay nila: seismic source type, soil type, seismic zone factor. Yan lang mga ibibigay nila. Tapos yung distance, yan ang ibibigay nila. So sa distance na yan, for this exercise, meron tayong 6.1 kilometer. Okay, so ito naman na importance factor is 1, special occupancy. So ito, structural system natin, dual system, shear wall and moment resisting frame, reduction of base shear, yung R values is nandito, story range, ground floor to roof deck, eccentricity ratio is 0.05. So location natin is Dasma. Pwede ka din mag-repair dito sa ano, nandito kasi yung Dasma na yan. For example, saan na yung banda? So pag click ko lang to is ito. For example, ito yung location ko. So 7 km dito. So yung napili ko is somewhere here, 6.1. So ayan, bibigay sa iyo. Okay, so pwede na na ano na reference, pero most probably kailangan ang sundin mo is or yung tamang location dapat ibibigay sa iyo ng geotechnical engineer. Okay, so dito 6.1 muna yung gagamitin natin. For example, yan yung datas natin. Okay, so ito yon 6.1. And mapapansin mo is itong mga values na to, automatic itong, kasi in-interpolate natin to yung galing dun sa ano, sa NECP. Dito, pag nag-input ka dito sa eTabs ng distance to source, saka itong mga related data na to, correct and correct input, ibibigay sa iyo yung pag nag-manual ka, ibibigay din sa iyo. Okay, so hindi mo na siya kailangan manual isa-isa. So basta i-input mo lang, lalabas na yan. Then kung gusto mong i-check, kung nagdududa ka sa mga values, pwede mong i-manual calc. Okay. So dito, sa earthquake static along x direction plus eccentricity, we will click OK. Next dito naman sa y, modify. Then uncheck ko yung mga nasa x. Yan lang matitira. Tapos ito is 0.02. Roof. Tapos ito is ground. 8.5. Then SC.
6.4. Then ito is seismic source type A and 6.1. Ayan yung value niya. Importance factor is 1. Then click OK. Next is sa wind naman tayo. So sa wind is so wind tayo. Ito yung data natin. Wind speed is 162 mile per hour. So ito nasa 200 km per hour yan. Tapos exposure type is C. So dito muna, exposure from extent of diaphragms, program determined, tapos modify. Gagawin natin dito is case 1 lang, tapos dito ay 162, exposure type C, then dito sa exposure height, ground floor to roof. Then yung parapet natin is 1.2. Okay, click OK. So dito kasi sa case 1 to 4 tayo sa ASCE 7-10. So dito case 1 lang tayo, tapos 0 and 90 lang. So kung meron kang building, yung case 1, ang gawin natin yung along X lang, tapos yung along Y. Yung sa case 1 na gamitin natin na 100%. 100% along X, 100% along Y. So meron tayo ditong 0 degree, meron tayong 90 degree dito. Okay, so yan yung gamitin natin dito sa modeling natin na to. Click OK. Then dito naman sa wind Y, ito. So wala pa kasi tayong diaphragm, kaya wala pang value yan. Dito, create all set. So, 1 lang siya. Tapos, 162. Exposure type C. Tapos, dito ground. 1.2. Then, click OK. Or ito, ina-90 na natin to. 90. Ito. Click OK. Okay. Itong X na to is naka-0 siya. Dito. Ayan. Then, click OK. So, yan yung load pattern. So, next video na lang yung mass source, PDelta and model case. Pag binalikan ko ito. So, ito na yung na-define natin. Okay, so this is for video number 7.